Alright, so welcome back mga kanatig. So for today's video nga pala meron lang ako share na bagong nabili natin na gadget no na pwede nating magamit sa pagmo-motovlog or daily vlog sa pag-uwi natin sa Pinas yan. So medyo talaga wala tayong oras dito sa Taiwan, which is trabaho dorm lang talaga tayo. Yan. So hindi na natin patatagalin pa. Yan, ito ang ating DJI Neo drone. Yan. So ito yung first time ever na mayroon tayo or magkakaroon tayo ng drone, no? So wala pa talaga akong knowledge about sa drone. Yan. So ito lang yung nagustuhan ko kasi ito yung pinaka budget friendly na drone na meron si DJI. Yan. So sa price muna tayo. So yung pinaka standard version niya, which is yung drone lang mismo. Meron naman siya kasama tulad ng isang battery, isang charger, tapos mga extra propeller. Yan. So nagkakahalaga pa siya ng 10,800. Yan. So ganun na lang siya. Roughly less than or more than 10,800. Yan. So ito namang DJI Fly More Combo, which is my yung drone plus controller, 3 battery, and then yung ibang accessories niya is nagkakahalaga ng magkano pa ba siya? 19,000. So more or less 19,000 pesos. Yan. Then meron pa siyang isang ino-offer na which is yung with goggles. Yan. Na nagkakahalaga naman yun ng 28,500. So, more or less lang din yan. So, ito na yung napili ko, which is yung Fly More Combo na may remote and then may extra batteries. Yan. So, first thing first, ang pagkakabili natin dito sa ating DJI Neo. So, brand new. So, dapat nasa 19,000 yung pagkakabili natin dito. So, nabili ko lang ito sa halagang 8,000 NT. So, pagka kinonvert natin siya sa peso, nasa 14 to 15,000 lang yung worth ng pagkakabili ko dito sa drone na to. So, nakaless na ako. Totally brand new pa yung ating unit. Right? So, unboxing lang tayo. Actually, nabuksan ko naman na to. Na-check ko na yung unit sa loob. Gusto ko lang mapakita sa inyo kung ano yung laman ng isang package ng DJI Neo with Fly More Combo. So, let's go. Yan. So, buksan na natin at alamin kung ano yung mga kasama niya no, sa package. Yan. So, ito. Kita na natin kaagad yung mga kasama niya. No? Actually, matagal ko nang pangarap or gusto magkaroon nito pero at least kahit pa paano, it's never too late than never. Yun. So, syempre sa package, hindi mawawala yung manual. Yan. Then, meron din ditong extra propeller. Yan. So, makikita nyo talagang brand new pa yan. Ang chinek ko lang dito yung mga itong mga unit na to. Ang chinek ko lang talaga, ito, yan. Medyo, nabuksan ko na to. Chinek ko na kasi yung unit kung working or not para kahit pa paano, masabi ko dun sa pinagbilan ko na Taiwanese dito sa Taiwan. Yan. Buksan natin. Ito na siya. So, syempre yung drone. Meron din tayo dito yung controller. Then dito, ito, nandito yung battery. So, dito
sa package na to, 3 yung battery niya. Not unlike dun sa standard na isa lang yung battery niya. No? So dito, meron kang extrang 2 battery. Yan. Tapos, yung pinaka-charger niya. Charger dock niya. Tapos, ito yung cable, which is C-type to C-type. Tapos, meron din tayo ditong cord na from DJI to Lightning. So, pang ano yan, pang iPhone. Then, meron din tayo ditong screw na tools. Yan. So, yun lang naman yung sa battery natin, no? So, ito yung pinaka saksakan niya. So, C-type to C-type. Pero I think pwede natin gamitin dito yung sa cellphone natin, no? Like yung, C-type to USB. Yan. Dito may power din. So, ito wala pa tong charge kaya siguro wala pang ilaw kahit pindut-pindutin ko. Pero ito kasi chinarge ko na tong isang to test. So, subukan natin kung iilaw ba yung charger. Kung halimbawa may charge yung battery. Ayun. So, yun yung power. Means para siguro ma-detect mo kung may charge pa yung battery mo. So, halimbawa, walang charge. Nakalagay lang siya. O hindi siya magpa-power kahit anong pindot mo dyan. Since ito na-charge ko na to, yan, full charge yung kanyang ilaw, yung battery indicator niya. Yan. Kita naman siguro sa camera. Yun. Then, dito naman tayo sa remote. So, ito naman yung ating remote. Yan. So, dito, ito yung pinaka... So, ito rin pala, china-charge din pala natin to. Yan. Then, ito yung pinaka-joystick niya. Ano lang to, mabilisang ano lang to. Kung ano lang yung pagkakaintindi ko din dun sa pagkakabasa ko sa guide niya, no? Ito yung pinaka-joystick niya, no? Yan. So, parang ano siya, goma. Ito. Yan. So, yung mga button dito, yan. So, dito makikita nyo, meron siyang FN na nakalagay. So, ano to, parang settings ba? Yan. And then, dito naman, makikita nyo yung parang camera logo. Yan. So, parang ito yung pinakaano natin, photo and video gallery. Ayan. Then, dito naman yung H na yan, which is ito yung flight pause or return to home button. Yan. And then, yung power. Then, dito makikita nyo merong CNS button. And then, yung pinaka-flight mode switch natin. So, pagka naka-C, Cine mode, siguro ano lang siya, mabagal lang siya. Normal, yung N. And then yung S, yung sports mode. Yan. Sports mode siguro siya yung mabilis. And then meron din tayo ditong power indicator ng battery ng ating controller. And then meron din tayo ditong ito, yung pinaka gimbal dial niya. So, dito pwede nating ma-tilt yung ating gimbal. Ano siya, mayuko-yuko ba? Kasi parang ano lang siya eh. One direction lang siya. Tapos yung pinaka-drone na yung gumaganon. Then, meron din tayo ditong shutter or yung record button. Ito.
Ito naman yung ating pinaka-antena. Yan, pinaka-antena natin. And then, antenna and mobile device holder kung tawagin. Right. Tapos, andito yung, medyo mahirap nga lang hugutin, no? Yun. So, kung C-type yung cellphone mo, ayan, pwede mo siyang gamitin yung C-type niya. Then, kung papalitan mo naman, gusto mo ng pang iPhone yung gamit mo, or iPhone yung cellphone mo, Apple, yan. Kailangan din natin i-disconnect yung kabila. Then, that's the time papalitan natin yung isang extra cable, no? Yan, para maging lightning yung dulo niya. Yan. Pero since Android yung cellphone natin, na C-type, so may maintain lang natin yan. So siguro parang pinakaganito lang yung setup niya, no? Try natin. So itong cellphone ko, size niya, hindi ko lang masyadong exactly kabisado yung size. Pero ano to? Vivo Y33s. So ito pala dapat nasa, ayan, pwede siyang dito. Pero I think mas maganda kung nandito siya sa kabilang gilid. So dito. Let's see kung saan siya mas okay, no? Hindi. Tingin ko pa ganito talaga siya. Yun. Pinaka niya. Pinaka the best. And then nandito yung pinaka saksakan. Yung dumi ng screen ko. Alright. So, yun lang muna sa ating controller. So, pag ililigpit siya, ikot mo lang. Tapos ito, saksak mo lang pababa. Tapos itong pinaka-joystick mo, hindi mo siya ibalik dito. So, yun lang naman yung sa ating controller. So, dito meron siyang speaker. Built-in speaker. Alright. Then, syempre, yung ating drone. Yan. Yung pinaka-harap niya. Then, sa likod. Yan. So, dito may warning naman siya, no? Charge to activate the battery before using for the first time. So, na-charge naman na natin yung atin, kaya di na natin kailangan yan. Yan. So, sa pagtanggal ng battery, is press lang natin to. Papunta dun sa kaliwa. Yan. Pag ibabalik, so ito pala yung sa loob. Actually, mas bagaan. Parang wala ka ng hawak pagka wala yung battery. Mabigat pa ata yung battery sa pinaka-unit. Or halos magkasing bigat. Pagka ibabalik naman natin siya, slide lang, ganun lang. And then, ito, pagka tatanggalin natin yung itong protector niya, squeeze lang natin. Yun. Ganun lang. Tanggalin natin, no? Para makita pa natin yung ibang features niya. So, yung approximate na size na ito sa inches, no? Yung pinaka-width niya is 6.2 inches. So, imagine, kalahati ng ruler lang. Tapos, yung height niya is 5.1 inches. And then, yung pinaka-thickness niya or yung pinaka-kapal niya is 1.9 inches. So, parang ganito lang siya. Halos. Approximately. Ganito lang yung taas niya. Yan. So, ano pa bang maibibigay natin na
mga basic lang na guide or specification dito sa ating DJI Neo. And then, meron din itong 22GB built-in storage. So, wala siyang saksakan ng memory card. Wala naman ako nakita kung saan pwede tayong maglagay ng memory card. So, meron tayong application, siguro na pwede natin ma-transfer yung files natin to cellphone natin or computer. Yan. And then, meron tayo dito, yan, kung makikita nyo, ayan, meron siyang shooting mode na kahit wala kang remote is magagamit mo ng ganito lang yung meron ka, no? Yung standard lang. So, meron siya ditong follow, drone, circle, rocket, spotlight, and then meron din siyang custom. Meron din siyang battery indicator dito. Ayan. Tapos, ito yung pang-select natin dito sa mga shooting mode. And then, ito yung power button. So, yun lang naman yung ilang basic na ano natin, no? Na specification ng ating DJI Neo. So, sa pagpa-power on and off ng ating drone, press once and then hold 2 to 3 seconds yung power button. So, 1, 2, 3. Tapos, gagalaw yung mga LC niya. Then, tutunog yung ganong sounds. Yan. So, makikita nyo yung battery indicator niya. Yan. So, full. Then, yung ating mga shooting mode, pwede tayong mamili. Drone. Circle. Rocket. Spotlight. Helix, which is yung custom natin. Follow. So, yun lang naman yung ating quick unboxing and then konting specification dito sa ating DJI Neo. Medyo nakakatakot lang talaga magpalipad. Especially kung first time mo. Yan. So, pag-aaralan pa natin to sa mga susunod. Abangan nyo yung first flight natin sa labas. Yan. Pag-aaralan pa natin ng husto kung paano magpalipad ng isang drone. Alright, so turn off na natin.